Kung kailan empty na ako, wala na akong laman, tsaka ako na flat. Kalokos. Yeah, flat. Umalis na ako dun sa sa Texas. So dito muna ako sa maraming puno. Dito ako kakain. So yung aking lunch ngayon, siupaw at saka sisig. So nandito pala ako ngayon sa Welcome Center ng Mississippi. Papunta ako ng Georgia. Then from here, mga 1 oras kalahati, papunta naman ng state line border ng Alabama. Baka sa Alabama na ako magpapalipas ng gabi mamaya. Dadrive lang ako ng 8 hours. Then another 8 hours tomorrow para sa Georgia na ako. Monday, magre-reload na ako. Pabalik ng Canada. Mamaya papakita ko sa inyo yung taas. Napakaganda ng rest area na to. Ang daming puno. Daming puno. Tapos yung washroom nila, kala mo parang mansion dahil ang laki. Yung mga galing sa Louisiana na tracking tapos gustong mag-break, mga kotse gustong magpahinga muna, kaya nandito ako sa park nila. Nandyan lang yung truck sa gilid para maiba naman yung aking ambience, hindi sa loob ng truck kumakain. So tingnan muna natin yung itsura sa taas, itong Welcome Center ng Mississippi. See you in the sky.
First time nyo nakakita, no? Sisig at saka siopaw yung partner. Dumadayo ka ng ibang states, pumupunta ka ng ibang states, tapos kakain ka sa mga ganitong states. Titigil ka dito, magpahinga, kakain. Di ba ang sarap ng buhay? No? Once in your life, makakagala ka sa iba't ibang states ng Amerika. Wala kang gagasusin, libre na yung truck, bahay mo na, nandun na magamit mo, hotel mo na, gumagala ka, binabayaran ka. Di ba? Napaka gandang trabaho. Yun nga lang, sakripisyo lang para sa pamilya. Malayo ka sa kanila. Well, yun ang ano mo, yun ang lifestyle mo, yun ang fashion mong gusto mong trabaho. Yung ikaw lang mag-isa, walang maraming kasamahan. So anyway, I think tapos na ako sa aking 30 minutes break kasi kanina pa ako dito. Now, padayon ta sa itong biyahe, paingon sa Alabama today. For sure, Alabama, mga 2.5 hours na lang. Then call for a night na ako. Then ugma na po din sa buntag, padayon og biyahe paingon sa Duol or malapit sa Savannah, Georgia, yung aking destination. Kita-kita tayo sa highway. So dito ako nakapark sa gilid. Instead na magpark ako dun sa mga nakapila dun sa likod, sa backside, dito ako sa gilid. Dahil natatakot ako yung mga driver kasi pag lumalabas, lalo pag masikip, nadadali lagi itong mga gilid ng truck, side mirror, babangga, no? So sa mga naulit ko ng mga videos, ang loves, okay lang sa kanila na magpark ka sa mga gilid na ganyan. Okay, kita nyo sa mga gilid-gilid. Sweet morning. Good morning. Kung kailan empty na ako, wala na akong laman, tsaka ako na flat. Kalokos. Yeah, flat. So buti na lang, nandito lang yung shop. Pinapapasok man nila ako dito sa shop. Sabi nila kasi sa akin, 2 hours daw ako maghintay, but siguro nandyan na yung mechanic na nag-rescue doon sa roadside assistance. So papasok ako doon sa likod. Nagtatali ako lagi ng sa aking sapatos dito sa ano, kaya every time na makita ninyo, parang lagi ako may dinudukot dito, di ba? Tali ako ng sapatos. So gamit ako ng tire shop, yard move. Paggagamit ng yard move sa, kakaalam ko lang gamit ng yard move dito sa Ilag, kailangan under ng 25 km/h yata. Yeah, 5 km/h. Ginawa ko, naka-yard move siya
I don't know kung tama. Sir, here on the side. Here's the key. You want the key? Yes, sir. I'm gonna take this spare, okay? .804 LNF. No, that's not from. That's from Canada. Because you're wondering, it's a Saskatchewan. Yes, Yeah. Anyway, before you're gonna start, can you call this number or dispatch? Okay, 306. Okay, and this is the problem here. I'm done. Pinalitan na ng bagong gulong dahil yung aking tire ang laki ng butas. So straight trip lang. Yung aking next stop sa Savannah, Georgia. Wala akong binayaran. Binayaran ng Q-Line. Tumawag lang ako sa Q-Line na, hey, you got a flat tire. Asan ka? Lobs. Okay, let them call me after ng palitan ng tire. Wala akong binayaran. Zero.
the blues. I did it my way. Guys, welcome to Savannah, Georgia. Dito ako magpapalipas ng gabi dahil yung aking customer ay 15 minutes from here. But bago yan, magpapatimbang muna ako ng truck. Kukunin yung dry weight niya, yung walang laman, kasi hindi ko alam kung ano yung dry weight ng tawag ito, low pro na step deck, para paglapag bukas ng load, ng buong load na pipikapin ko, kung ilang pound siya, plus ipa-plus ko yung dry weight niya, then alam ko na yung aking timbang. But yung problema na lang doon, yung malalaman ko agad yung overweight, para pagkuha ko ng permit, alam ko kung sabihin ko na okay, overweight ako. So dito ako sa Loves. Buti merong Loves dito. Wala na, I think puno na. Oy, puno na ang Loves, man. Papatimbang muna ako. Wala na, puno na dun. Nasa gilid na lang sila pumaparada. First way or reway? Hello, it's the first way. What's the tractor number? 1447. That at it 40. 1447. All right, thank you. Pull forward off the scale. Thank you. So ngayon, alam ko na yung aking dry weight. For Tuesday night. Hanapin ko ngayon ay parking. At may mga oversize. Ano? Siya.
parking. Dito na ako. So dahil wala na ako makuha ang parking, dito na ako sa gitna. But napakaluwag naman, hindi ako nakaka-obstruct sa mga ibang truck driver na lalabas dahil maluwag. But few lang yung kanilang mga parking. But akalaan nyo gaano karami yung mga truck na nag-idle today. Mga walang EPU. So imagine na lang kung gaano kadami yung fuel na binuburn nila. Wasting of diesel. Dahil walang EPU yung mga truck. Medyo mahal kasi yung EPU. Bakit nga ba natin napag-uusapan yung EPU? Iwan ko sa'yo. So yun, kikita nyo. Puro mga nakaandar. Itong isa dito, baka natutulog na to. So kuha lang akong tubig. Soft drinks pala. Then kukunin ko yung ticket ng scale para meron akong tinatawag na dry weight. Alam ko yung aking weight ng trailer at saka truck pag empty. It is 3 hours and 41 minutes of remaining drive time. Okay, nakuha ko na yung aking weight ticket. Ito yung weight ticket. So aking total pounds na walang laman, total weight pala. Gross weight ko ay 33,340 pounds. Walang laman ha. Ano siya, yung low pro na step deck. So ito yung tinatawag na dry weight. Alam mo yung dry, wala siyang laman, dry weight tawag na. So 33,340 pounds. Kasi walang laman, di ba? Ngayon, yung ilo-load sa akin tomorrow ay 53,000 pounds. So yung ilo-load sa akin ay 53 plus 33, over ako ng 3,000 pounds. 6,000. Kasi 80,000 pounds lang yung limit ng truck dito sa Amerika. So over ako ng 6,000 pounds, 340. But kailangan ko pa rin makuha bukas pagkatapos ng loading. Babalik ulit ako dito para itimbang yung load para makuha ko naman yung total. Pero at least alam ko na maging total niya 86,000 pounds. But kailangan ko makuha yung steering, distribution of weight, yung by axle, steering, drive, and trailer. Para maibigay ko sa opisina, mabigyan nila ako ng permit, ng overweight permit, pabalik ng Canada at saka yung wide niya. So daghang salamat sa inyong pagtanaw. 2 days kong biyahe from San Antonio. Sabado tinira ko 8 hours, and then today is Sunday, tinira ko ulit siya ng another 8 hours, 16 hours lahat from San Antonio up to here. So nandito ako sa Savannah, Georgia, sa Lobbs. Hindi ako pwede magpalipad ng drone dahil yung international airport ng Savannah malapit lang siya dito, so not allowed. Sayang hindi nyo makikita. But anyway, daghang salamat sa inyong pagtanaw, pag-uban sa ako ang biyahe. Magkita ta sa susunod nga video na ako. Pag-amping mo, keep safe and keep on trucking.